Kung mahilig kang kumain, kailangan mo itong panoorin. Sa series na ito, tatalakayin natin ang 7 deadly sins ng mas malalim at hindi lang surface level. Hahalukayin natin ito mula psychological, biblical at maging spiritual. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang deadly sin na gluttony. Alam mo ba na ang gluttony ay hindi lang tungkol sa labis-labis na pagkain? It is about loss of mastery over appetite. Naunawaan mo ba yan? Kawalan ng kontrol sa sarili o sa laman ang ibig sabihin ng Bible sa gluttony. Proverbs 23 verse 20 to 21. Do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat, for drunkards and gluttons become poor, and drowsiness clothes them in rags. Napansin mo ba kung paano isinama ang drunkenness o paglalasing sa salitang gluttony? Dahil magkasama yan, hindi lang labis-labis na pagkain, kundi pati na rin pag-iinom. Hindi naman kasi ito tungkol sa pagkain at inumin. Tungkol ito sa pagpapalunod mo sa kagustuhan ng laman sa pamamagitan ng labis-labis na pagkain at inumin. Pagkain at inumin ang nagiging master mo. Nagiging alipin ka na ng mga yan, kaya't nawawalan ka na ng kontrol sa appetite mo. Kung paanong ginagawang Diyos ng mga tao ang pera, ganoon din ginagawang Diyos ng mga tao ang pagkain. Gaya ng sinabi ni Paul sa Philippians 3 verse 19, their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame, with mind set on earthly things. Kapag naging alipin ka ng kagutuman mo sa mga makamundong bagay, mundo na rin ang sasambahin mo. At sa pagkain yan nagsisimula, dahil ang pagkain nagbibigayan ng comfort, ng pleasure at ng cravings na unti-unting sisirain ka ng palihim. Because when appetite rules, pleasure replaces obedience, craving replaces calling, and comfort replaces discipline. Naunawaan mo ba yan? You are replacing God with earthly desires. Dito papasok ang biblical fasting, isang uri ng disiplina sa laman mo upang turuan kang magpakumbaba sa harap ng Diyos at malayo sa labis-labis na pagkonsumo. Fasting is used to restore self-control, realign the heart of God, and train your mind to say no. Naunawaan mo ba yan? Kung hindi mo kayang mag-fasting at gutumin ang laman mo sa mga makamundong kaligayahan, ibig sabihin ang Panginoon mo ay ang laman mo. Dahil sunod-sunuran ka rito. Pamilyar ka ba sa Matthew 4 verse 4 nang mag-fasting si Jesus ng 40 days tapos tinuksyo siya ng demonyo tungkol sa pagkain. Ngunit sinabi niya sa demonyo, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kapatid, makakalimutan mo yan kapag nagpatalo ka sa gluttony. Ngunit kapag dinisiplina mo ang laman mo sa fasting, palagi mong maaalala ang sinabi ni Jesus dyan sa Matthew 4 verse 4. Lakan, kung ikaw ay isang Kristiyano at na kay Kristo ang paniniwala mo, gusto kong malaman mo na ang gluttony ay nakamamatay ng kaluluwa. Hindi literal, ngunit pakinggan mo ito.
When flesh is satisfied, the spirit becomes quiet. Naunawaan mo ba yan? Kapag palagi mong binubusog ang laman mo, ibig sabihin, ginugutom mo ang kaluluwa mo. Hindi pwedeng parehong busog yan dahil hindi mo yan pwedeng pakainin parehas sapagkat magkaiba ang pagkain yan at palaging magkalaban yan. You cannot serve two masters. Pamilyar ba yan sa'yo? Natatandaan mo ba ang sinasabi sa Corinthians 6 verse 19 na ang katawan mo ay templo ng Diyos? Tingnan mo nga ang katawan mo. Anong masasabi mo dyan? Tingin mo ba matutuwa ang Diyos na manahan dyan sa katawan na yan? Tingnan mo ang ginawa mo sa templo niya. Hindi mo inalagaan, binaboy mo, pinahiram na nga lang sa'yo, hindi mo pa iningatan. Lahat ng layaw ng katawan mo, sinunod mo. Nagpalunod ka sa kagustuhan ng laman mo. Nakalimutan mo na may kaluluwa ka rin. Pinapaganda at pinapalakas mo nga ang katawan mo sa gym. Dapat yung kaluluwa mo rin. Ang daming tao ang nahihilig sa fitness. Ayaw naman ng spiritual fitness. Tandaan mo, baliwala yung katawan mo kapag kinuha na yan ng Diyos. Kaluluwa mo lang ang matitira sa iyo. Kaya't ayusin mo ang mga priorities mo sa buhay. Alagaan mo ang katawan mo. Ngunit huwag mong kalimutang may kaluluwa ka rin na mas mahalaga. Ang pagkalunod sa bisyo ng labis-labis na pagkonsumo, hindi ka agad-agad malulunod dyan. Dahan-dahan yan sa simula, pakunti-kunti lang muna hanggang sa unti-unti na ring humihina ang self-control mo. At tuluyan ng maging normal sa iyo ang mga bagay na noon ay kinamumuhian mo. Naunawaan mo ba yan? Nag-crave ka lang ng konti, hanap ka na agad ng milk tea. Hindi na yan kagutuman, addiction na yan. Addicted ka na sa pleasure na dala ng pagkain. Unawain mo sana ito at isulat. Eat with intention, not with emotion. Nakuha mo ba agad ang punto niyan? Ganito yan. Tanungin mo ang sarili mo kung makain ka ba base sa pangangailangan ng katawan mo o kumakain ka base sa emosyon na nararamdaman mo. Dahil ang pagkain, pang fuel yan sa katawan, hindi yan pang therapy. Nauunawaan mo ba yan? Kung kumakain ka dahil sa stress, boredom, cravings, at kung ano pa mang emosyon yan, emotional eating ang ginagawa mo at destructive yan sa isip at katawan. Ngunit kung kumakain ka, base lang sa pangangailangan ng katawan mo, intentional eating yan. Yan ang healthy way to consume food. Food is for fuel. Don't treat it as therapy. Kapag gustong kumain ng isang tao, lahat gagawin niyan. Masunod lang ang tiyan niya kahit hindi siya gutom. Diyan humihina at nawawala ang self-control. Kung sa pagkain pa lang, wala ka na agad control, paano ka pa magkakaroon ng control sa ibang aspeto ng pagkatao mo? Food is often the first battlefield of discipline. Bakit ba mahirap mag-fasting? Dahil masarap ang kumain, hindi ba? Pleasure na naman ang laman. I-justify mo pa na nagugutom ka. Hindi ka gutom. Ang sabihin mo, addicted ka na sa pagkain. Alalahanin mo, ang pagkain ang pinakamadaling gawing addiction dahil walang magsasabi sa iyong mali ito. Katawan mo na lang ang magsasabi sa iyo sa huli kapag dagdad ka na ng kung ano-anong sakit. Itanim mo yan sa utak mo. Kontrolin mo ang pagkain mo at wag mo itong ituring na Diyos. Man shall not live by bread alone
but by every word that comes from the mouth of God. Remember that. At tandaan mo rin, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.